Sa iba pang balita, People's Initiative, ito umano ang dapat para tuluyang mabuwag ang pag-iral ng political dynasty sa bansa. Ang kabuuang ulat mula sa aming senior correspondent Aljo Bendigo. Ayon kay Attorney Danrex Tapdasan, isang kilalang boxing analyst at dekampanilyang abogado, tanging People's Initiative lamang at hindi daan sa kamay ng mga kongresista at senador ang dapat gawin upang ganap ng may sa batas ang anti-political dynasty law. Kung sincero lang daw kasi sana ang framers ng saligang batas, dapat pinaliwanag na ang definition ng anti-political dynasty sa Constitution at hindi na kailangan pa ng enabling law mula sa Kongreso. Kung yung framers ng Constitution, if they really wanted to ipagbawal na, no, ang political altogether, dapat dinefine na nila doon. At sinabi na nila, bawal yan, ito yung definition. Mula pa noong ikawalong Kongreso, tinangka ng ipakilalang anti-political dynasty law pero nabaliwala lamang ito. Kamakailan lamang muling isinulong na naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang bill, ngunit tila mahigpit talagang pagtutol ng halos lahat ng mga miyembro ng Kamara pati na ng kapwa niya senador dito. Mula kasi sa ehekutibo at legislatibong departamento ng gobyerno at maging sa mga local government units, hindi lamang kontrolado kundi dominado pa ng mga magkakamag-anak ang politika sa bansa, kung saan umiikot ang kapangyarihan, yaman at impluensya na isa sa mga tinuturong dahilan kung bakit napakabagal na may sa batas ang anti-political dynasty law sa Pilipinas. As a former journalist, nakita naman natin na ang politika sa Pilipinas ay lokal. Ibig sabihin, ito po ay talagang nakadepende sa parochial mindset natin ng politika. Hindi po. Hindi malabo pong magkaroon ng batas against political dynasty kung idadaan po natin sa visual route ng pagpapasa ng batas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendigo.